Palakpakan po natin ang Panginoon. Para nakakatakot buksan lang yung libro eh. Pero Revelation chapter 1. Sa akin pong pag-aaral ng scripture, madalang ko pong madinig na ginawang series ang Revelation. Yung pagkakaintindi ko pa nga nun, ang title nito, Revelations, plural. Pero ang totoo, singular lang siya. Singular lang yung salita na ito. And actually, hindi pa nga accurate yung salitang pahayag eh. Yung title na pahayag. Sa pag-aaral mo ng Revelation, ang mas accurate ay pagpapakita. Parang ganon. O kung ano man. Ngayon, before we start, I want to ask a simple question for you before we start. Para sa inyo, ano ang salita ng Diyos? For you, what is the Word of God? One of the hallmarks ng theology natin is what we call sola scriptura. Can you say that with me? Sola scriptura. That is a Latin word that means scripture alone. Ibig sabihin, salita lang ng Diyos ang ating pinangahawakan at basis ng ating pananampalataya. So, how do we take God's word? Ganun ba tayo? Sola scriptura? Do we take it as something, do we take it as truth or do we take it as something else? For the Catholic Church, they take it as, ito si Pope, ito si Church, ito si Word of God. So somehow, pwede silang interchangeable kumbaga pag nag-decree ang Pope and that is equivalent to God's Word. Somehow. And some denominations like the Methodist Church, meron silang position na prima scriptura. Meaning, yung revelation ng Diyos ay sa scripture pero hindi lang scripture ang revelation ng Diyos. So, meron silang Book of Love. Yung Methodist Church, meron silang... Kaya ngayon, kung hindi nyo alam, sa Pilipinas, ang unang nag-conduct ng marriage between a man and a man and a woman is the Methodist Church. So, how you handle or how do you look at the Word of God is the determining factor kung saan pupunta kayo bilang mga tao. So kung tayo pare-pareho ng pinangahawakan, kung pare-parehas tayong humahawak sa katotohanan ng Scripture as the truth of God for the people of God, then God's word for the future means He holds all, and in this present day, God's word is not only for the apostles, not only for practical living, it is what holds the future. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay hindi lamang para sa nakaraan at hindi lamang para sa practical living. Pag nadinig niyo yung mga preachers ng iba-ibang, hindi naman masama, no? Pag sinabi kong, kunwari, teaching tungkol sa how to live a prayerful life. That's not a bad, tama naman. Or how to live life debt-free. Yan yung madidinig nyo sa mga teaching na, kuwari, si Brother Bo Sanchez, nagturo siya, how to live a debt-free life. Wala naman masama eh. Pag pinakinggan mo siya. Pero kung hanggang doon lang ang salita ng Diyos, nakakalungkot. Ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa imaral, hindi lang para sa mga gagawin. Although applicable yon. Pag binasa niyo po, kasi yung Bible po may mga genre. So pag binasa niyo po yung Joshua, Judges, mga storya po yung mababasa niyo. Mga storya, mga legasiya, yun po yung bagsak ng mga librong ito. But when we come to the book of Proverbs, pwede mong i-preach yung Proverbs, literal na one verse at a time. Literal na one verse at a time yung Proverbs. So when you teach Proverbs,
pwede siyang 1 or 2 verses lamang at meron kang lesson na makukuha na concise. Ganon din ang Psalms, per awit lang siya. So may genre. Dito, ang bubuksan natin genre ay propesya. Ngayon, kung paano tignan ng Revelation, iba-iba yung tingin sa kanya. May historical view, nangyari na rin lahat to ng 1st century, at yung iba tumitingin naman dito, meron pong posisyon yung mga Christian dito. So, meron pong tinatawag na preterism. Yung preterism, yun po yung ibig sabihin na kung paano in-achieve ng Diyos or kung paano nangyayari yung salita ng Diyos. Meron pong posisyon na partial, meron din full. Okay? Sundan nyo lang po ako. Yung partial preterism, ang ibig sabihin lang noon, naniniwala kami ng salita ng Diyos ay may mga naganap na. Pero hindi pa naganap lahat. At meron naman pong full preterism na magaganap pa lang po or naganap na lahat ng nakalagay sa Scripture. Pag tinanong niyo po ako, ano po yung view natin sa Revelation or anong view ko sa Revelation, partial ba? Meaning, specifically sa book ng Revelation, partial na achieved na po ba yung mga nangyayari? Or full preterist na lahat to ay naganap na? At ang sagot ko, may mga naganap na. Kasi may 7 epistles po sa librong to. May 7 epistles. At yun, naganap na yun, for sure. Yung letter sa Sardis, letter sa Philadelphia, hindi po yung sa US, ibang Philadelphia yun, na binanggit dito. Pero may mga magaganap pa lamang. At dapat nyo maintindihan na pag tinignan natin yung Book of Revelation, kadalasan pag tinuturo sa church to, para bang tinatakot ka. Handa ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Don, don, don. So, may apoy, yung background. Kawawa naman. So, siguro nalit, kasi English teacher si Elaine, tapos propesya na nakalagay sa pahayag, yung prophecies na ito at yung teachings na ito, we believe, ultimately, it will not go unnoticed. Kasi people say na naganap na ang pagbabalik ni Jesus. Kanina binanggit ko sa Sunday School, yun yung claim ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Ang claim niya na siya daw yung appointed Son of God. Na kinausap daw siya ng Diyos at pag nanampalataya ka na kay Apollo Kibuloy, na ikaw ay maniligtas sa pagtanggap sa iyo ng Panginoon. Ito po yung nakakatakot sa ganong paghawak sa Scripture. Kasi ang mangyayari, titignan nyo yung train of thought, kapag, sabi nila wag daw akong lumayo sa frame. Alala sa frame, pastor, pinapanood namin, nawawala sa TV. So, kapag yung hold mo sa Scripture ay pwedeng nangyayari na lahat ng to, or merong ka-equivalent, pwedeng mabaluktot ang Scripture. Pwede mo sabihin, ay, hindi yan ang ibig sabihin yan, ito ang ibig sabihin yan. And somehow, naandun yun. Mga kapatid, dapat nyo maintindihan, as we teach this, habang tinuturo ko ito, dapat nyo maintindihan na pwede nyo pong i-criticize, even yung nagtuturo sa harap. Dapat yung maintindihan nyo na mayroon kayong ability at binigyan kayo ng Lord. Pag sinabing anointing, hindi ibig sabihin nun kikilabutan at manginginig. Ang ibig sabihin nun, kayo, pwede nyong, nakalagay nga ba yan? Yung sinasabi ni Pastor, tama ba yan? Meron kayong ability by the grace of God to critique what is being said in front of you. And I hope and I pray by the grace of God that we see this fully. So, yun ang introduction natin. That this is a prophetic book. Partially may mga naganap na, and now we look at Revelation. Revelation chapter 1, beginning verse 1. Sabi po dito, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show to His servants the things that must soon take place. We open the book of Revelation with the one being revealed. Sino raw yung nire-reveal? The revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, nandyan ang Antichrist. Yes, meron.
Naandyan ang false prophet? Yes, meron. Naandyan ang 7 seals at 7 churches? Yes, meron. Pero huwag kayong mawawala. Ang crowning jewel ng Revelation ay si Jesus. At ibig sabihin nito, Jesus is not yet fully revealed today. Jesus is not yet fully revealed to us today. Sabi sa 1 Corinthians, tumitingin tayo sa salamin in a dimly lit window. Yung ginawa ni Jesus na namatay siya sa krus para sa atin, yes, celebration yon. Yes, nagdiriwang tayo, pero huwag kayong magkakamali, hindi pa yan ang buong storya. There is a coming glory that is to be revealed. Ipapakita pa sa atin kung sino talaga si Jesus. Yung kanyang kadakilaan, yung kanyang pagtatagumpay, yung kanyang paghahari, ang kanyang pagiging Diyos. Mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo na ang habol natin ay hindi yung pagiging magulo ang ating isipan. Gusto kong makita nyo na sa level ng pag-aaral ng Biblia at pag-aaral nito, dapat tayong mamangha, hindi sa dagat-dagat ng apoy, hindi kay Satanas. Dapat tayong mamangha na ang ating Diyos ay naghari. Ang Diyos na sinasamba natin ay maghahari sa dulo. Mga kapatid, maraming speculation patungkol sa, for example, Pax Silica. Ano po ba yung Pax Silica? Ano po mangyayari diyan? At pag inaral nyo yung machinery which aids AI, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng water, kailangan niya ng electricity. So ang susunod na question, saan siya kukuha ng tubig? Kung milyong litro o bilyong litro ng tubig ang gagamitin kay Pax Silica, saan siya kukuha ng tubig? Saan ba itatayo? Pilipinas. Sino magpo-provide ng tubig na? Mag-aaway ba tayo sa drinking water? Mag-aaway ba tayo sa ilaw and all of that? Tapos ngayon, currently, may gera po. Nag-restart yung gera ng US and Iran. Patuloy pa rin yung gera ng Russia at Ukraine. There are wars, there are fights. There are things that are still going on. As we know, nandun pa rin ang laban, nandun pa rin ang away, nandun pa rin lahat ng iyon. And there's so much turmoil na parang ang daming na-highlight sa buhay natin. Pwedeng ma-highlight yung paghihirap ng Pilipinas, yung korupsyon ng mundo. But don't get this wrong, brothers and sisters. Ang culmination ng lahat ng stress na yan ay makikita natin maghahari si Jesus. Lahat ng korupsyon paparusahan. Lahat ng mga nandaya dudurugin. Lahat ng mga luha ng mga saints na nagpagal ay papahiran. Darating si Kristo upang ipaghiganti ang kanyang mga santo. Darating si Kristo para yung akalang mga nakatakas sa kanilang kasamaan ay dudurugin niya. Si Kristo ang mag-aari. Huwag niyong papakawalan sa isipan niyo na hindi pa tapos ang Diyos. Pag may mula yung mga impeachment, yung mga senador na nakatakas, at paano na lang yan, kailan darating ang justisya, mga kapatid, there will come a day. Lahat nakita ng Diyos, hindi siya bulag, hindi siya bingi, at ang parusa niya, pag na-witness natin, mamamangha tayo. Ang Kristiyano merong level ng pagkamangha. Meron kang pagkamangha na ito pala yung Diyos na sinasamba ko. Ito pala si Jesus na sinasamba ko. Okay, magalala. Baka tumunog din tayo. Pare-pareho tayong tumunog dyan. Okay lang, may mahiya. Hindi nyo kasalanan yan. God's word for the future means He holds everything. We open the book, He is Jesus. We see the Antichrist, yung Babylon, and God's reign. But the crowning jewel of this book is Jesus. Brothers and sisters, let us not miss the reality that all revelation points to Christ. All Scripture points to Jesus. And Jesus is the center message of the Bible. Makita mo may baha na pumasok. At si Noah nasa barko. Si Noah nasa barko. We have a greater Noah.
At yung kahoy, hindi yung kahoy na pinagbuo ni Noah ng barko. Hindi katulad ng kahoy na ginawa ni Kristo. Dahil pinako si Kristo sa kahoy. We have a greater Abraham. Na kung si Abraham, nakakuha ng kapalit na sakripisyo para sa kanyang anak, walang ipinalit na sakripisyo kay Kristo. Siya ang sumapo ng kasalanan. We have a greater David. Na kung yung David nila pinatumba ang Goliath, meron tayong David na pinatumba ang pinakahiganting lahat, ang kasalanan. At siya ang nagwagi. We have a greater Solomon na ang wisdom ni Solomon ay hindi makakakumpara sa wisdom ni Jesus. We have a greater Daniel na kung si Daniel tinigil yung mga bibig ng leon. Si Jesus natin, hindi tumigil yung bibig ng leon. Kinain si Jesus ng kasalanan pero nabuhay siyang muli. We have a greater Daniel. We have a greater Elijah. Kung nagpumaba si Elijah ng apoy, si Jesus mismo ang bumaba at nagkatawang tao. We have a greater Paul, na kung si Paul ay may thorn in the flesh, si Jesus ay walang kasalanan and yet died for our sins. Jesus is greater. He is greater. There is no one that can surpass Jesus. Nothing that can stop Jesus. At pag tinignan natin si Jesus, parang, well, nakapako siya sa krus. Minsan lang itong magaganap. Wala tayong nakapako dito dahil wala nang makapako dito. He is risen from the dead. Brothers and sisters, this is a book about Jesus. At dapat nating matandaan to. Bilang ina na napapagod, kapatid, you have a greater Savior. Minsan yung mga nanay, na-stress sila. Kahit ako sa asawa ko yan, nakikita ko sa mga members ng church. Nadinig ko yung isang kapatid, sabi niya, minsan sasabayan ko na lang po silang umiyak. How true is that? But I want to remind the mothers here today, sa mga nanay po natin, hindi kayo ang Savior ng inyong mga anak. Jesus is the Savior of your children. Husbands, you are not the Savior of your family. Jesus is the Savior of your family. Sa mga nagtatrabaho, your job is not your Savior. Hindi kanyan dadalhin sa habang buhay. Hindi kanyan bibigyan ng eternal life. And yet, we give ourselves to these things more than we give ourselves to Christ. Jesus is the one that will save you, that will change you. Subok na natin yan. Nung tayo walang-wala, ang Diyos hindi tayo iniwan. Pero yet, pag nagkaroon tayo, ang daling iwanan ng Diyos. Ulitin ko po yan, hindi yata ako nadinig ng mga kapatid natin. Pag walang-wala tayo, ang lapit-lapit natin sa Diyos. Pag tayo ay nagkaroon, ang bilis nating iwanan ng Diyos. Is that not true? Is not that true for our sins? Isipin nyo to, no? Babanggitin natin yung doktrina ng justice and mercy. At sasabihin natin sa justice na yung kasalanan natin, fully pinatawad na ng Diyos. Past, present, and future. Tingin po dito. Past, present, and future, pinatawad na rin ng Diyos yung kasalanan natin. Right? Ang unang reaksyon, ganito. So, pwede na ako magkasala. Isipin nyo yun. Hindi ka muna namangha. Hindi mo muna sinabing, pinatawad ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos. Ang unang sinabi, kung pinatawad na pala ako, pwede na akong magkasala. Para bang mag-asawa. Yung asawang lalaki ng babae o yung asawang babae ng lalaki at nung umuwi, sabi, asawa ko, pinapatawad na kita. Mahirap, masakit, pero pinapatawad na kita. Yung mga anak mo, hindi nila alam ang nangyari. Pero ako bilang asawa mo, mahal kita, tatanggapin kita. Anong sagot ng babae? Anong sagot ng nanloko? Ay, so pwede na ulit ako manloko? Ay, anong klase yun? Hindi ka man lang nagpasalamat. Hindi ka man lang nagkaroon ng pusong nagdiriwang na pinatawad ka ng Diyos. Walang ganon. Yun yung diretso mo. Ay, pwede na pa ulit ako mag-asala. Isipin nyo,
Kung ganong pinapakita sa atin si Kristo. And yet, we do not appreciate the gospel of Christ. Brothers and sisters, He is the Lamb that was slain, and He will reign forever. We worship, honor, and praise the name of Jesus. Amen! Sige, palakpakan natin ang Diyos. This message is for the benefit of those servants. Sabi dito, the revelation of Jesus Christ. So Jesus is the being revealed, which God gave Him to show His servants the things that must soon take place. Yan ang nakalagay sa verse 1. This message is for the benefit of those servants of God. This revelation is not speculation. It is specifically revealed to those who worship, honor, praise Jesus Christ as Lord. Ibig sabihin, ito po mga kapatid, dapat nyo maintindihan, hindi nang hula yung salita ng Diyos. Hindi po to baka maganap to. Hindi. This will take place. May kasiguruduhan. Pero walang time limit. Can you imagine kung meron? Babalik si Jesus ng December 2, 2027. Paano kaya tayo mabubuhay nun? Tingin nyo ba baguhin nun yung pag-evangelize natin? December 2. Anong oras? Alas 7 ng umaga. Di pa ako gising nun. December pa nun, malamig. December 2, 2020. At sigurado kang babalik siya. Magbabago siguro evangelism natin, no? Alam niyo mga kapatid, as I'm studying this book, nakikita ko rin, we're living life as if laging may bukas. We live life na laging may bukas. We don't know kung laging may bukas. Sa mga nakakilala po sa kanya, si Pastor Dolan Nakda, dito po sa AG, one of parang tatay-tatayan ko din, namatay po siya due to a stroke. Ang dami pa rin po, sabi po sa akin ng panganay na kabatch ko, si Joanne, ang dami pa namin plano nila dati. Siyempre may plano kayo. Hindi nyo naman sinukat na bukas mamamatay na eh. Wala naman. Pero hindi natin alam eh. Tignan nyo, karamihan na nawala ng magulang, they are filled with regrets. Filled with regrets. Sana ganito, sana ganyan, sana ganito. Kasi, bakit may regrets? Kasi sana they thought they had more time. We don't. I pray na bawat opportunity na itaas natin si Jesus. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Mga kapatid, shortly takes place. Ito po sinabi ito. He made it known by sending His angel to His servants who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that He saw. Yung soon take place pong yan, mga kapatid, hindi po maganda yung translation dyan. Kasi parang, ang translation niya, yes, sure na mangyayari. Pero yung translation po niya, a bit off. Ang ibig sabihin talaga niyan, na pag naganap to, this will happen soon. Ibig sabihin, pag naganap to, mabilis tong magaganap. Ganun siya. Pag naganap ito, mabilis itong nagaganap. So, when this happens, we will see the goodness and mercy and grace of Christ transform our hearts and our lives. Pero, in a succession na mabilis. Shortly takes place does not mean it will happen very soon. But rather, when it happens, it will be quick.
The surety of the fulfillment of the promise is sure. We are in the middle of history, witnessing the unveiling of the truth of God's word in the sense of the world. Brothers and sisters, we are walking into something that is already finished. Let me explain yung part na yun. Sa Genesis chapter 1, nilikha tayo ng Diyos. Nilikha si Adan. At nung nilikha si Adan, pumasok si Adan sa Garden of Eden. Tapos na. May puno na, may halaman na, may hayop na, may dagat na. Wala na siyang gagawin. Ganon din yung gospel. The gospel is a finished work we walk into. Pag naniwala ka sa gospel, na-accomplish na ni Jesus lahat. Namatay na siya sa krus, nag-resurrect na siya. We are walking into a work of God that is already finished. Yun ang revelation. Nangyayari ngayon, lumalakad tayo sa isang bagay na tapos na. But hindi katulad ng gospel, hindi katulad ng creation. Kasama tayo sa pagbuo nun. Lahat na nangyayari ngayon, yung gera sa Middle East, yung impeachment, even ni VP Sara, yung matataas na presyo ng gasolina, yung tsunami at kung ano-ano, lahat yan ay part, ultimately, ng pag-reveal ni Kristo. All human suffering is working together for good for those who love Him and are called according to His purpose. Yun ang ibig sabihin ng Romans 8 na yun. Na tumatrabaho ngayon lahat ng heartache, pain, hurt na naranasan natin bilang mga Kristiyano. Tayo ngayon, ito ay nabubuo ngayon patungo sa pag-reveal ng kung sino ang ating Panginoong Jesus. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katotohanan, ang pagwaksi sa kasalanan at ang kanyang paghahari, lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang kadakilaan, for the glory of God, for the righteousness of man. Sa ating kaligtasan, ang Diyos ang maghahari sa lahat ng ito. Amen! So brothers and sisters, have faith. We are in the middle of history. Kaya pag tinanong kayo, bakit hindi na lang waksiin ng Diyos si Satanas ngayon din? At ang sagot natin, may katapusan na, handa na, mangyayari na. Pero hindi sa panahon natin, kundi sa panahon niya. It is in the timing of God. John the Beloved was the one the Lord used to write Revelation. Makikita natin sa chapter 1, Lord's Day pa, na-reveal ng Panginoon to. God uses His people for His glory. John will be speaking throughout the book. Ito yung introduction natin. John will be speaking throughout the book with how he sees, how and hears the revelation. God used all of Him, and His revelation is all of Him. Niloob ng Diyos na si John ang makakita nito. Makikita tayo ng serpent, ng dragon, ng like. Yun yung mga words niya. I saw a beast like, tulad ng. Hindi yun eksakto, pero yun sa utak at sa paningin ni John, ito yung itsura niya, parang ganito. Nakadinig ako ng ganito. Nakadinig ako like ng ganon. May katulad ka, parang kagaya nito, parang ganito ang nadinig ko, parang ganyan ang nadinig ko, parang ganito, parang ganyan, etc. Like this, like that, like yung kamukha, yung ganito, ganyan. Nire-reveal ng Diyos yung kanyang paggamit kay John. It is all John. Ang nagsulat ng Revelation ay si John the Beloved, pero it is all of God. The Lord allowed John to be used in such a way to reveal His glory. Brothers and sisters, this is the same John the Beloved. The same John the Beloved. God willed this book with all its languages to reveal Himself. God chose Scripture to reveal Himself. God chose all these things for His glory.
God used imperfect people for His magnificent work. Mga kapatid, wag na kayong lumayo. Namamangha pa rin ako na ginagamit ako ng Diyos. With all my sins and imperfections, the Lord still uses yung pastor ninyo. At huwag kayong lumayo sa inyo, mga kapatid. God is using you. Imperfect, sinful people for the accomplishment of the magnificent work of Christ. The Lord is good. Pinakita sa atin dito na nagsulat si John the Beloved. Huwag kayong sasakay sa mga salita na parang, uy, si John the Beloved, ano yan, sinful person, hindi na. Nung sinulat niya yung Revelation, sinless na siya. That's not true. That's not true. Lahat ng imperfections kasabit. Dahil ang banal, hindi yung nagsulat, yung nakasulat. Yun ang banal. Pag binasa mo yung 1 Timothy, lahat ng pinagdadaanan ni Paul nandun. Tama? Nung binasa natin yung Philippians, lahat ng pinagdadaanan ni Paul. Ibig sabihin, talagang si Paul yung sumulat nun. Pero talagang salita yun ng Diyos. Sino ba talaga? Diyos ba o si Paul? Yes. It is all of Paul and all of God. Ganon din yung ganon din yung issue ng ng salvation eh. Sino ba nagligtas? Yung Diyos o yung naniwala yung tao? Yes. Pag hindi ka naniwala, hindi ka maliligtas. At Diyos ang nagliligtas sa tao. Hindi ko kayang pagresolbahin yun, mga kapatid. Kung piling nyo matalino ang pastor nyo, hindi ko kaya yun. Wala pa akong kilalang nakasagot nun. Hindi kayang i-merge yun sa buhay na. Yan ang tanong ko na ibibigay ko sa Panginoon pag bumuwi tayo ng langit sama-sama. Mga naka-EB tayo doon. Sa langit, mga naka-EB. May kanya-kanyang charger yung bahay natin. Tapos, pupunta ka sa Panginoon at sabi mo, Lord, paano ganito? Pag pinaliwanag niya, yung full revelation, maiintindihan mo na kaya pala. But until then, mga kapatid, dapat nyo maintindihan as we're studying this book. Dapat maging komportable kayo sa salitang, hindi ko alam. Minsan yun yung mga pinakamagagandang sagot sa inyong mga kaibigan, hindi ko alam. Hindi ko alam ang sagot doon. Pag sinabi natin saan nanggaling ang samaan, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kasi wala namang in Him there is no darkness at all eh. Sinabi mo nanggaling sa Diyos yung evil, hindi totoo yun. In Him there is no darkness at all. Saan nag-exist ang evil? Hindi ko alam. Tanong natin. Hindi ko alam. May mga sagot, may mga tanong yung churches na hindi ko alam. And you have to be comfortable. Panginoon, bakit nangyari to? Di ba may mga tanong tayong ganun, bakit naganap sa amin to? Bakit yung family namin ganito? Bakit ganito? At somehow sa mundong to, naghahanap pa rin tayo ng sagot. Naghahanap tayo ng justification. Naghahanap tayo ng para mag-satiate ba sa atin? Magbibigay ba sa atin ng comfort? Magbibigay sa atin uy, ibig sabihin ba nito, ganito at ganyan? Ibig ba sabihin to, ganyan? Hindi nga masasagot sa buhay na to eh. Na yung mga nangyari na eh. Mga sugat, nangyari na. May mga conversations na hindi na magaganap sa buhay na ito. At kailangan magbuhay tayo sa comfort na, Panginoon, I trust you. With the things I know and the things that I don't, I trust you. Let us look to Jesus, the author and finisher of our faith. Kayo sa amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Tignan niyo yan, no? 2 verse pa lang tayo. Dapat po ang ituturo ko ngayong umaga, chapter 1, verse 1 to 11. So, tinitignan ko po yung notes ko. Sabi ko, ang haba ata. Sabi ni Jonah, bigay mo na kay Abby yan. Gagawa na si Abby ng... So, tinitignan ko. Buting kami ng alauna nito Yes. Diba? Umulan naman, kaya naman natin yan. Order na lang tayo.
Hindi, pero ang point ko lang, ang haba at ang daming sinasabi dito sa text. Pero huwag kayong magkamali. Hindi porket maraming sinasabi sa text, dapat makita nyo yung pino-point out ng text and then mai-apply natin sa church. At dito po mga kapatid, namangha ako na si John the Beloved yung ginamit, hindi si Paul. Yun ang question ko dito sa text. Bakit si John the Beloved? Bakit si Paul? At dapat nyo maintindihan to. This is going to sound very charismatic, pero it's the truth. I believe personally, si John ang nag-reveal nito kasi yung intimacy niya sa Lord malalim. And this is a question, yun ulitin ko, wala sa text yun. That's my personal take But my question to you is, okay, nag-aaral tayo ng theology, nag-aaral tayo ng Bible. Meron ka bang puso na malapit sa Diyos pa din? Na mahal mo siya bilang Ama? At nagpapasalamat ka, Panginoon, salamat niligtas mo ako. Salamat minahal mo ako. Salamat at binago mo ako. Ang takot po kasi, sa marami, kasi nadidinig ko na Nung nagkaroon tayo ng outing nung linggo, nadidinig ko na may pagbabago na sa usapan Nagtatanungan na tungkol sa end times, nagtatanungan na tungkol sa, may changes na yung conversations Anong pwede natin kantahin? Hindi yata theologically sound yan. Natidinig ko, kala Kuya Francis, kala Kuya Chris, lahat na nandito. May changes na sa usapan. Na somehow, doctrinally, may effect yung preaching ng Word of God. And of course, meron. Pero don't miss this out, mga kapatid. Theology is for doxology. Na ang pag-aaral natin na kung sino si Kristo ay hindi para lumaki ang ating mga isipan, pero para ang puso natin mabusog na ang Diyos namin ay mahal kami. Can you imagine kung ang Diyos na to kalaban ninyo? Ang dakilang Diyos na to na maghahari sa lahat sa dulo ng mundo ay kalaban ninyo. Mga kapatid, huwag niyong piliin yan. Piliin niyo si Kristo. Piliin nyo yung tagapagligtas. Piliin nyo yung babago. Piliin nyo si Jesus. Yes, God will save. But the Bible tells us, believe in Him. Let us believe in Christ to the full. Mga kapatid, I praise God that there are a lot of kids sa church. Honestly, hindi talaga sumasama ang loob ko pag nag-iingay sila Elior, sila Teo. Hindi talaga. Kasi senyalis yan na may buhay sa church Senyalis yan Natatanggal ba yung yung parang korporasyon na lang tayo. Dapat ganito. Sino nagturo sa inyo nun? Anong dapat? Bakit? Eskwelahan to? Ano ba to? Jury? Ano ba to? Church to Pamilya tayo Yan siya umiyak. Hindi po magugustuhan niya ng mga guests. O hindi po magugustuhan ng ang dami natin Kasi ang pinunta natin dito, hindi naman yung tahimik na environment o malumig na aircon o yung magandang lugar. Ang pinunta natin si Kristo. Therefore, ilaban natin si Jesus na kasama natin. Amen. Sending his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Mapapansin nyo, may equivalency yung scripture at yung mga nakita niya. Dito po mga kapatid, somehow, kinikilala po ni John na scripture na yung susulat niya. Hindi, may argument po yung mga theologians na baka hindi naiintindihan nila Paul na gagawing Bible yung mga sinulat nila. Kaya nilagyan nila ng mga personal anecdotes. Pero ito, simpleng-simple. Alam ni John, this is scripture. Yung Anglicans po, if you're familiar with the Anglican religion, yung Anglican po ay branch ng Christianity and Catholicism. Hindi po nila binabasa ang Revelation. May mga hari po na sinubukang ibahon yung librong to sa lupa.
Kasi bothered sila sa content ng book. Pero if it is an inspired, written word of God, we study it for the glory of God. Ano po yung sinabi sa verse 3? Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Yan nakalagay sa ESV. Blessed is the one who reads the prophecy. Brothers and sisters, God willed this book. The book of Revelation is rooted in the Old Testament. It contains more than 500 allusions. More than 500 allusions to the Old Testament. And 278 of the 404 verses in Revelation, that is almost 70%, make some reference to Old Testament. Ibig sabihin, si John ay well-versed. Skip Heitzig po yung sumulat ito. Well-versed si John sa Lumang Tipan. We are blessed even to hear these words. We are not called to fully understand the book to be blessed. But the blessing is because we have read the revelation. Ang pagpapala ay dahil binasa natin ang book ng Revelation. The blessing is real simply because the time that the revelation shows is coming. Mga kapatid, paano kung dumating na ang panahon na habang tayo nag-aaral ng salita, Lord's Day service, parang wala lang, and then the Lord returns. How will you act? How will you live? Brothers and sisters, today, as we celebrate the Lord's Day, as we celebrate God's Day today, the blessing is that we heard the gospel. I want to conclude this introduction for the book with this. We are most blessed to hear the good news, to get to read the scriptures. We are most blessed. We are most blessed that we are on the winning side because of Christ. Pag binasa natin ang Revelation, nakakatakot siya para sa mga walang pananampalataya. Nakakatakot ang Revelation. Pero para sa mga anak ng Diyos na tinawag, ito ay pag-asa. Ito ay kalayaan mula sa takot ng kasalanan. Hindi maghahari ang kasamaan. Ang maghahari sa katapusan ay walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, mukha bang naghahari ngayon ang kasamaan? Mukha bang naghahari ang kasalanan? Tandaan nyo, mukha lang iyon. Bandang huli, ang magtatagumpay ay walang iba kundi si Jesus. The Lamb that was slain, the King of Kings, and the Lord of Lords. So, sa mga kapatid ko, na kahit na medyo malamig at masakit ang balakang, o si Pastor likuran, kahit na medyo tinatamad at medyo, and yet you came here. Sa may mga anak na nahihirapan at naghahabol, sa bawat isang nandito, mga kapatid, you are blessed to hear the words from this book. And we are blessed to hear the gospel of Jesus. I pray that your family is saved. I pray that the gospel would resound sa inyong mga tahanan na si Jesus ang tagapagligtas ng ating buhay at walang iba. Purihin ang Panginoon.